Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasindero. So andito nga tayo sa Dolomite Beach. At titingnan natin kung maganda pa rin. Hi, Ay. So wala naman pala bayad. Walang bayad. Kailangan lang i-check yung dala-dalahan. At titingnan nga natin yung buhangin. Actually hindi ito buhangin eh. Punta tayo doon. Punta tayo sa tabing dagat. Dagat na kulay. Ha? Dagat na kulay. Dito white sand. Yan. Pagdating dito, hindi ito kasi siguro kasi basa ito. Kaya ganyan ang kulay. Hi. Ang tanong, worth it ba yung ginastos? Para sa akin okay naman. Medyo sobrang mahal nga lang ng ginastos siguro. Tawag dito, alam naman natin kung matagal ng issue ito eh. Matagal ng balita kung magkano ginastos dito. Pero ikumpara natin nung nakaraan na puro basura yung naaani dito, ay puro basura ang nakikita dito. Yan. Malinis. So malinis naman. Malinis, talagang malinis. Ayan. Ayan yung tubig. Nakikita naman yung nakikita yung ilalim. Yan. Wala na nga lang kasi kung may araw sana makikita mo yung isda para tagos yung tagos yung paningin natin hanggang doon sa banda doon. Ayos naman. Dolomite. Mas okay naman kaysa nung araw na puro basura makikita mo. Dredging. Oo, tagal na yan. Lahat yan gagawing yan, kalsada papuntang doon. Dredging. Kaya wala na masyadong alon dito kasi natakpan na ng dredging doon. May na lang yan, mayroon na lang lugar na may daanan ng mga bangka. Ganyan. Magagawa siguro ng tulay. At darating ang panahon, wala na rin to, tatambakan na rin yan. Siguro lang. So ito nga mga kasendero, nandito nga tayo sa Dolomite Beach. Titingnan natin at papakita ko sa inyo kung ano pang katayuan nitong Dolomite Beach. Kaya tara, natin. Maganda pa ang puro ito ay mga plastic na utang at yun na nga at ito nga siguro ito araw-araw naman nililinis kaya nami-maintain yung kanyang kalinisan. Although yung amoy, talagang amoy dagat. Amoy dagat.
Pag naging amoy ilog ito, eh, ewan ko na lang. At nung nakaraan nga, may nakita ko, may nag-post dito. Maraming ano dito. Maraming tahong. Yun sana pinunta ko eh. Mangunguha ko ng tahong. Kaya lang pinost lang siguro yun. Fake news. Ay, so pagdating dito sa dulo, mga kasindero, ano tawag dito? Pagdating dito sa dulo, may restriction. Bawal na doon kasi may mga yate. At yung mga Team Philippine, yung mga ano, mga dragon boat. Ayan. Titingnan naman natin dito sa medyo hindi basa. Yung medyo ito maganda bata sa mabigat yung buhangin compare mo sa yung buhangin na ano yung talagang buhangin na makakita mo sa dagat mas mabigat siya compare mo rito kasi ito nga mga ano to yung mga ano na yan yung halos magiging ano na yan tawag dito marmol. Halos marmol na yan, kaya lang dinurog. Medyo malambot lang konti yan kaysa marmol. Yan. Ay, maganda. Maganda rin. Kaya lang, hindi lang maganda ang kulay ng video natin. Medyo mamaya-maya, mas maraming tao. Ano pa lang kasi, mga alas 8 pa lang ngayon ng umaga. At medyo makulimlim ang araw. Pero ito ang tamang panahon, gandong magandang panahon na pumunta rito. Yung medyo takip, natatakpan yung araw para hindi mainit. Kasi pagka kasagsagan ng init, siguradong mainit. At yung dulo na yon mga kasindero, ang dulo na yan, ano na yan, tawag dito, US, yan. Daladalang mga daladalang o kaya at bawal din yata magpasok ng pagkain kasi iniiwasan nga yung magkaroon ng mga basura. Tsaka kung mayroon man kayong mga daladalang basura, kailangan yung kagaya niyan, may takip na lang ng mineral o ano raw? Ayan. So ganito nga yung mga kasindero, yung bato na dolomite, ganito yon. Hindi siya kasing pino ng marmol. Kasi ito pag ginawa mong marmol, may mga bitak-bitak, hindi siya merong, kumbaga hindi pa masyadong solid. Ayan, kagaya nito. Ayan, may mga na yan. Pero yung marmol talagang halos
Dikit-dikit sila. Ay. So punta tayo doon sa dulo. Sa dulo ng walang hanggan. Ay. Tuntua yung mga bata, oh. Mga bata, mga bata. Itong ibang kulay na makikita nyo, ano to, basa. Kaya ganyan ang kulay. Naiigop pa, naiigop. Nahihigop pa yung tubig papunta rito. So doon nga sa dulo, mga batuhan na. At siyempre ano na yun, bawal na itong masyadong dumikit. Dahil nga yan US Embassy na yan. Ano ba mga nakapaskil doon? Ano kaya ang? Ano ga? Tingnan natin. Kasi nung yung nakarang araw, mayroong mga nagpo-post na may tahong Kapampangan, may tahong maang-ang. Ano raw nakaragay? US property, no trespassing, caution, do not enter. May ano dito, merong mga tahong. May mga tahong dito. Ayun, may isda, yung kawan ng isda na maliliit gumano, no. Ay, ito nga, may tahong nga. Kaya lang, low tide ba ngayon? Ayun, naka low tide siguro, kaya ito nga mga tahong, pero patay na yata. Ganyan talaga siguro yan. Ayun pa, mga taong. Kumapit sa ano yan siguro yung lambat na tawag dito, abaka. Baka. Lambat. Wala tayong madulas pala yung bato. Muntik pa akong matimbuang. Maganda yung maganda yung tubig. Malinaw. Pero kung mas kitang-kita sana yung ilalim kung may araw. May sikat ang araw. Kaya lang sa ngayon ay walang sikat ang araw. Ay. Sumikat ang araw at naulila. Ayun, may isda. Ayun, may mga isda maliliit. Ayun. Ayun. Unti-unti nang nakikita yung mga isda. Pero nung araw, wala kang makikitang isda na ganyan. Kasi nga puro basura nung araw. Tapos madilim yung madilim yung tubig. Malabo. Hindi madilim, malabo. Ayan. Pwede nang hulihin yan, ipaksiw. Kaya lagyan ng kamatis. Idadry muna bago gisa sa kamatis. Ayun, dami. Habang tumatagal, dumadami. Yung nakikita. Dito ang exit. Doon ang entrance, dito ang exit.
At dito sa labas, meron tao. At yung ano nga pala mga kasindero, doon sa dulo, doon sa bandaron, andun yung ano, doon kami nagparking. Mayroon nagpapaparking doon. Pero siguro legal lang, may tanod, man naka-uniform yung tanod eh. Kaya siguro safe naman siguro yung motor natin doon. So, uuwi na nga tayo mga kasindero dahil alas 8:30 na. At dadaan naman kami sa palengke para makabili ng ulam. So yun na nga mga kasindero, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.